Tuwing tayo'y pumapasok sa simbahan, lalo na dito sa simbahan ng Quiapo, animoy tinatanggap tayo ni Jesus Nazareno. Ito ang kanyang dambana at sabi nga natin dito sa Quiapo, ang dambana ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino. At ito nga po ang aking nasasaksihan. Umaga, tanghali, gabi, hating gabi, madaling araw, maraming mga debotong nagpupunta dito sapagkat pakiramdam nila ang simbahang ito'y tahanan na kahit anong oras ay tatanggapin sila sapagkat narito si Jesus Nazarenong handang tanggapin ng lahat. Ngunit mga kapatid, atin din sanang pakatandaan, tinatanggap tayo ni Jesus Nazareno, inaanyayahan din tayong tunay nating tanggapin si Jesus Nazareno. Mas maganda raw po yung dalawang galaw na yon. Tinatanggap tayo ni Jesus Nazareno, tinatanggap din natin siya. Sana po sa mga pagkakataong tayo nagdarasal, nagsisimba, pumapasok sa simbahan, tunay nating pinapatuloy si Jesus sa ating puso. At ano nga ba ang bunga ng pagpapatuloy kay Jesus? Ano nga ba ang tamang pagpapatuloy sa Kanya? Narinig natin sa dalawang pagbasa ngayon, kapag daw pumasok si Jesus sa buhay mo, mababago ito. Kapag tunay daw nating pinatuloy ang Diyos sa puso't kalooban natin, magkakaroon ng kapayapaan at biyaya. Kaya nga, si San Pablo, kinukwento niya, dati-rati, masama siyang tao, mamamatay tao. Siya pa ang umuusig sa mga alagad ni Jesus Nazareno. Ngunit, nang pumasok sa buhay niya si Jesus, nabago ang lahat. Ngayon, siya ang tagapagtanggol, tagapangaral, tagapagpahayag ng mabuting balita. Ngayon, siya ang nagpapakilala sa awa ng Diyos. Sa Ebanghelyo natin may magkapatid, si Marta at si Maria, tumanggap kay Jesus, kasama ang kapatid nilang si Lazaro. Ang tahanan nila sa Betanya, ang paboritong pahingahan ni Jesus. Dito madalas dumadaan si Jesus papuntang Jerusalem. Ngunit narinig natin, si Marta, bagamat tinanggap niya si Jesus, abalang-abala, maligalig pa rin. Sa katunayan, gusto nga niyang pagalitan yung kapatid niya si Maria dahil parang nakatunganga lamang nakikinig kay Jesus. Ngunit anong sabi ni Jesus? Marta, Marta, naliligali ka, abalang-abala ka sa maraming bagay. Yun daw dapat, kung tunay natin tinatanggap si Jesus, nawawala ang ating pag-aalala. Napapanatag ang ating kalooban. Opo, lahat tayo ngayon naririto. May kanya-kanya tayong alalahanin sa buhay. Natitiyak ko kaya ka napasimba ngayon, meron kang gustong ihingin tulong at idulog kay Jesus Nazareno. Nag-aalala ka, natatakot ka, nahihirapan ka na, nalilito ka na. Tunay mong patuloyin siya sa iyong puso. Tunay mong pakinggan ang gustong sabihin sa iyo. Huwag lang ikaw ang magparinig kay Jesus Nazareno. Alam nyo, kaya raw hindi nawawala yung ligalig natin. Pag tayo'y nagdadasal, tayo lang ang nagsasalita. Tayo lang ang abalang-abala. Hayaan kaya natin din si Jesus Nazareno ang mangusap sa atin.
Hayaan nating siya ang tunay na maggabay. Huwag lang tayong humiling sa Kanya. Hayaan din natin siyang humiling sa atin. Natitiyak ko, ganun ang nangyari kay Maria. Siguro si Maria, pupunta na rin sana sa kusina, pero sabi siguro ni Jesus, maupo ka kaya rito muna sandali. May sasabihin ako sa iyo. Siguro ngayon, yun ang gustong sabihin sa iyo ng Nazareno. Hinto ka muna. Alam ko na yung hihingin mo. Alam ko na yung sasabihin mo. Makinig ka muna sa akin. Mangumpisal ka muna. Manahimik ka muna. Ipagkatiwala mo muna ang lahat. At doon mo ko tunay na matatanggap. Doon mo tunay na matatanggap ang biyaya at kapayapaan ko. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, sa pagpapasalamat natin sa Poong Nazareno na tinanggap niya tayo ngayon, nawa, siya din naman tanggapin nating tunay sa buhay natin. Hayaan nating mangusap siya sa atin. Hayaan nating baguhin niya ang buhay natin.